Ngunit malakas pa rin ang nyebe sa bundok ngayon. Hindi nangangahas umakyat ang mga rescue team. Hindi pa natin alam kung mahahanap pa siya. Hindi ko namalayan na nanigas ang aking katawan. Para bang binuhusan ako ng malamig na tubig. Mula ulo hanggang paa. Nanginginig kong binuksan ang aking cellphone. Totoo nga na ang unang balita na lumabas ay may nangyaring landslide sa farm sa bundok. Na napakalubha. Hindi alam kung nasaan ang TV ng ISIS Corporation. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong klaseng takot. Kaya hindi ko na nagawang hawakan ang cellphone. At tuluyang nahulog sa lupa. Biglang lumitaw ang libo-libong imahe sa aking isip. Agad na pumuti ang aking mukha. Hindi pwede. Hindi pwedeng may mangyari kay Yatki Isay. Nagmamadali akong tumayo. Kumuha ng jacket at scarf at sinuot. Pagkatapos ay tumakbo palabas ng mansion. Nang makarating ako sa paanan ng farm sa bundok, pinipigilan ng lahat ng rescue team ng hangin at niebe. Na umakyat. Nagpumilit akong lumapit sa mga tao. Hinablot ang snowmobile at akmang sisimulan ito. Pinigilan ako ng isang tao. Ayaw mo na bang mabuhay? Napalakas ng hangin at niebe, masyadong mababa ang visibility. Kahit umakyat ka, hindi mo rin siya maililigtas. At mapapahamak ka pa. Ngayon, ang tanging magagawa natin ay maghintay na humupa ang hangin at niebe. Bago umakyat, nagangalit ako ng mga ngipin at itinulak ang mga tao. Wala kayong pakialam. Siguradong dadalhin ko siya pababa. Mabilis kong inapakan ang accelerator at umalis. Mas malakas ang hangin at niebe sa bundok kaysa sa paanan nito. Kahit na nakasuot ako ng winter clothes, nilalamig pa rin ako. Puro puti ang tanawin. Sobrang hirap hanapin si Ted Kihei. Tinawag ko ang kanyang pangalan ng paulit-ulit. Alat kay Iray. Alat kay Iray. Nasaan ka? Tinabunan ng hangin at niebe ang aking boses. Paos na ang boses ko, ngunit hindi pa rin ako tumitigil. Sa pagtawag sa kanyang pangalan. Pagkatapos ng isang oras, sa wakas ay nakita ko ang figura ni Ki Ifi sa ilalim ng isang puno. Para akong baliw na tumakbo papunta sa kanya. Inilagay ang aking sombrero at scarf sa kanya. Wala na siyang malay, malamig ang kanyang mukha na parang yelo. Habang umiiyak ako, binuhat ko siya sa aking snowmobile. Ki Ifi, magiging okay ka lang. Hindi kita pababayaan. Nasugatan ang aking paa ng kahoy na natatakpan ng niebe. Ngunit para bang hindi ko nararamdaman ang sakit. Ngayon, isa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong dalhin si Ki Ifi ng ligtas pababa ng bundok. Nagmaneho ako sa hangin at niebe ng 3 oras. Bago sa wakas ay makarating sa paanan ng bundok. Nang makita ng mga rescue team ang aming figura, nagulat silang tumakbo patungo sa amin. Hindi nila inaasahan na magkaroon ako ng ganitong lakas ng loob at kapangyarihan. Para sa ganitong klaseng panahon. At makita siya. At dalhin siya pababa ng bundok. Sandaling nakita ko ang karamihan ng tao na tumatakbo patungo sa amin. Lumingon ako kay Ki. Sa wakas, panatag na ako at nawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog. Nang magising ako, wala na si Ki sa ospital. Nag-ayos ako ng gamit at pumunta sa bahay mula sa ospital. Doon ko lang nalaman na matagal na siyang dinala ni Didis pabalik sa bahay. At ang naglakas loob na pumunta sa bundok para iligtas siya ay si Didis din pala. Sa pagkakita ko sa lalaking nasa harap ko na ligtas at walang sugat, wala na akong masabi pa. Tumalikod na lang ako at umakyat sa itaas. Nang makita ni Ki na wala akong kahit katiting na pakialam sa kanya. Malamig niya akong tinawag. Tiratho, bakit ka ganito kawalang puso? Bahagyang nanginig ang aking likod, ngunit hindi pa rin ako nagsalita. Dumiretso ako sa itaas. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Hayaan na lang niyang kamuhian ako. Simula nang iligtas ni Tidit si Ki. Naging napakabait niya rito. Kahit na ang mga katulong sa bahay ay alam na sa pamilya kapag nag-uusap, ang pinakamahalaga bukod kay Ki ay si Didid.
Nangako siya sa kanya na basta bumuka ang kanyang bibig, matutupad niya ang kahit anong gusto niya. Niyakap siya ni Dide nang may malambing na tono tulad ng dati. Wala akong gusto. Maliban sa magkaroon ng posisyon, Kiife. Alam mo naman na gusto kitang pakasalan. Nanigas ang kamay ni Kiife. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang nagsalita. Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat. Maliban sa bagay na ito. Bigla siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng luha. Dahil pa rin ba kay Tidranho? Ganito mo ba siya kamahal? Pero mahal ka ba niya? Kiife, palagi akong nandito. Hindi mo ba ako nakikita? Pagkasabi nito, itinulak niya siya at umiiyak na tumakbo palabas. Hindi pa siya nakakalayo. Ay narinig na niya ang malakas na pagpreno ng sasakyan sa labas. Nang tumakbo siya palabas, nakita niya si Theodidis na nakahiga sa kanyang dugo. Agad na nagbago ang kanyang mukha. At tumakbong papalapit sa kanya at niyakap siya. Napakahina niya. Na para bang anumang oras ay mawawala siya sa kanyang buhay. Nanginginig na hinawakan ni Kiife ang kanyang kamay. Nang may awa at pagsisisi. Pumapayag ako. Pumapayag ako sa lahat ng bagay. Nang marinig niya ang kanyang sagot, sa wakas ay ngumiti siya ng may kasiyahan. Hindi naman malubha ang aksidente sa sasakyan. Matapos gamutin ang sugat, nakalabas na siya ng ospital. Pagkaalis mula sa ospital, ang unang ginawa ni Kivai ay ang banggitin ang diborsyo namin. Magkatabi kaming nakaupo sa sofa sa sala. Parehong malamig at malayo sa isa't isa. Si Kivi ang unang nagsalita. Magkano ang gusto mong ari-arian? Magbigay ka ng presyo. Baliwala kong binuklat ang kasunduan sa diborsyo. Kung ano ang sa tingin mo ay dapat, ibigay mo. Pero may isang bagay akong gustong kunin. Kumunot ang kanyang noo. Ano? Isinara ko ang kasunduan sa diborsyo at kalmadong sumagot. Ang pamanang yaman na ibinigay mo sa akin maraming taon na ang nakalipas. Ang yaman na iyon ay hindi lamang isang piraso ng jade, kundi isang simbolo ng pag-ibig nating dalawa. Kung mabigo ako sa misyon ko sa hinaharap pagbaba ko sa hukay, balak kong ipasunog ang jade na kasama ng aking abo. Bilang pagtupad sa sarili ko. At bigyan ang aking sarili ng alaala. Pagkarinig nito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Kivai. Pilit niyang pinigilan ang panginginig sa kanyang puso at mahinang sinabi. Kung ayaw mong magdiborsyo, hindi rin ako magdidiborsyo. Alam ko kung ano ang gusto niyang marinig. Pero sinadya kong hindi siya pagbigyan. Diborsyo. Ang diborsyo ay makapagbibigay ng mas maraming ari-arian. Bakit hindi ako magdidiborsyo? Ang piraso ng jade na ito. Dati na akong nagtanong sa mga tao. Napakahalaga nito, dapat mo talagang ibigay sa akin. Sa pagtingin sa halos walang hiyang mukha ko. Namutla sa galit ang mukha ni Kivai. Ang kanyang mahahabang daliri ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang tingin ay parang matalas na kutsilyo na tumutusok sa taong nasa harapan niyang si Kiratho. Wala kang puso. Magkita tayo bukas sa civil registry, huwag kang mahuhuli. Hindi ko inasahan na ganito kasimple ang pagwawakas ng aming relasyon. Akala ko sa kanyang pag-ugali ay hindi siya basta susuko at pahihirapan ako ng husto. Hanggang sa bumagsak ako sa kawalan ng pag-asa. Sa pagtingin sa mga pangalan at larawan namin sa papel ng diborsyo. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting pait sa puso ko. Mula ngayon, ang dalawang pangalan, Tiratho at Kivai, ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Kami ay parang dalawang parallel lines na hindi kailanman magtatagpo. Bago ang diborsyo, si Kivi ay humiling sa akin. Bibigyan niya ako ng malaking halaga ng ari-arian. Pero kailangan kong dumalo sa kasal niya at ni Kidide. At dapat akong manatili sa tabi ni Kidide sa buong proseso. Samahan siya sa pagsukat ng damit pangkasal. Pumili ng singsing na brilyante at ako ang magiging kaisa-isang abay. Kapag nagawa ko na ang lahat ng ito, sa kanya lang ako papayagang umalis. Hindi ko maintindihan kung bakit niya gustong gawin iyon. Na ang kanyang dating asawa ay dumalo sa kanyang kasal. Hindi ba yun mahirap para sa kanya?
Pero mabilis kong naintindihan kung bakit niya gustong gawin iyon. Ang lahat ng ito ay ang mga bagay na ipinangako niya sa akin noon. Ngayon ay gusto niyang makita kong mismo. Ang magandang buhay. At ang kasal na dati naming binuo at pinangarap. Na ibinibigay sa iba. Noong una kaming nagpakasal. Hindi kami nagkaroon ng kasal o kahit na nagpakuha ng larawan sa kasal. Hinila niya lang ako sa civil registry para kumuha ng sertipiko. Pagkatapos ay nagsimulang tumira ng magkasama. Ang kasal na iyon ay isang panaginip lamang, isang paghihiganti. Isang sakit, kaya natural na hindi ko na kailangang gamitin ang aking puso. Ngayon ay magsisimula na siya ng bagong buhay. Ang kanyang kasal ay magiging masaya at maligaya. Habang sinusukat ang damit pangkasal, umupo ako sa tabi at pinanood si Gidis na magpalit ng iba't ibang damit. Ang mga damit na iyon, kapag ipinakita sa loob ng glass cabinet, ay sapat na para maging kapansin-pansin. Kapag suot na, lalo pang nagiging buhay. Hindi nakapagtataka na sinasabi ng lahat na ang kasal ay pangarap ng bawat isa. Ang pakiramdam ng pagpapakasal ay talagang iba. Si Kivi ay marahan na nakatayo sa ilalim ng entablado at pinapanood siya. Sa tuwing magpapalit siya ng damit, tumango siya bilang pagsang-ayon. Ang mga empleyado sa tabi at si Didid ay walang tigil na pinupuri si Kivai. Ginoong Kay, gusto ka talaga ni Thidset, ano? Si Tians iyon, abala sa trabaho. Ang ganda ninyong dalawa, kayo ay talagang magka-partner. Gustong-gusto ka ni Thidset, ano? Ang mga damit na ito ay mahal. Hindi kayan hawakan ng mga ordinaryong tao. Tumawa si Didid at yumuko. Ang kanyang mga mata ay paminsan-minsan na tumitingin sa akin. Lesat, si Kivai. Talagang napakabuti niya sa akin. Pagkatapos magpalit ng damit, ang lahat ay pumunta sa beach para tingnan ang lugar ng seremonya. Ang pagdaraos ng kasal sa beach ay ideya ni Didid. Sinabi niya na gusto niya ang dagat. Sa oras na iyon, ang kasal ay idaraos sa beach. Sa gabi, ang lahat ay magsasaya sa isang yacht. Malaya at romantiko. Sa yacht, si Kivi ay nakikipagpalitan ng mga detalye sa mga empleyado. Si Didit at ako ay nagpapahinga sa deck ng barko. Hindi sinasadya. Nakita ni Didit ang pamanang jade na itinago ko. Dati, nang matanggap ko ang jade, agad kong ipinakita kay Didit. Kaya natural na alam niya kung ano ito. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Didit. Hindi nagsalita, kinuha niya ang jade sa kamay ko. Hindi mo ba gustong putulin ang ugnayan mo sa kanya? Bakit mo pa rin itinatago ang jade? Nag-aalala akong bawiin ang jade. Jade lang iyan. Ibalik mo sa akin. Dahil nag-aalala ako, lalo pang nagalit si Didit. Buong lakas niyang inihagis ang jade sa lupa at tinapakan ito. Kung gusto mong magpaalam, dapat mong gawin ito ng lubusan. Ano itong pagkagumon na ito? Agad na nabasag ang jade. Bago pa ako makaramdam ng kalungkutan. Biglang hinawakan ako ni Didit at tumalon kami sa dagat. Pareho kaming hindi marunong lumangoy. Ang malamig na tubig ng dagat ay unti-unti. Unti-unti akong nilamon ng buo. Tiningnan ko ang kaunting liwanag sa itaas ng aking ulo at walang laman ang aking isip. Naalala ko noong una kaming magkasama. Nalaglag din ako sa tubig. Sa oras na iyon, nag-alala siya ng husto. Sa malamig na taglamig, hindi siya nag-atubiling tumalon sa tubig para sagipin ako. Nang makita niya na ligtas ako, ang kanyang mga mata ay namumula. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umiyak. Nag-aalala siyang mahigpit akong niyakap at sinabi, "Akala ko mawawala na kita." Ang pinakakinatatakutan niya sa buhay na ito ay ang mawala ako. Ang pangalawang pagkakataon na nakita ko siyang umiyak ay nang maghiwalay kami. Hindi pa siya kailanman naging ganito kawalang pag-asa, tulad ng isang bata, na hindi alam kung ano ang nagawa niyang mali. Patuloy lang siyang nakikiusap na huwag ko siyang iwan. Ngayon, iba na ang sitwasyon, ililigtas niya pa kaya ako? Hindi ko alam. Wala akong kasiguraduhan. Sa aking tainga, ang tubig ng dagat ay bumubula at bumubula. Wala akong naririnig. May nakita lang akong isang sinag ng liwanag. Biglang may lumitaw na anino.
Ang anino na iyon ay tumakbo patungo kay si Tidit sa tabi. Ang Diyos ay mabait pa rin sa akin. Hindi ako hinayaang malunod sa dagat. Nang iligtas ako ng mga empleyado. Nakita ko si Ted Kevin na yakap si Tidit at nag-aalala kung may nasaktan ba sa kanya. Lumingon siya sa akin. Nakaratay sa lupa. Mahirap ang kanyang mukha at nakita ko rin siya. Ang aking mga mata ay walang laman tulad ng isang pusong wasak. Na nagpaparamdam sa mga taong nakakakita nito na biglang sumikip ang kanilang puso. Umiwas ng tingin si Ted Kevin. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Si Tidit ang mahal ko ngayon. Natural na iligtas siya. Hindi na kita mahal. Inaasahan mo pa bang ililigtas kita tulad ng dati? Hindi pinapahalagahan ang iyong buhay? Mahina akong suminghot at tumango. Mabuti kung ganon. Hindi na mahal, napakabuti, hindi na mahal, napakabuti. Pagkabalik, malamig na inihagis ni Ed Kivi ang titulo ng villa sa harap ko. Ang bahay na ito ay may bakas ng iyong buhay. Hindi karapat-dapat na maging silid-tulugan namin ni Tidit. Maghahanda ako ng bagong bahay para sa kanya. Ang lahat ay bago. Nakakadiri rin para sa akin na panatilihin ang bahay na ito. Kaya ibibigay ko sa iyo. Bukas ang kasal namin ni Tidit. Magbihis ka ng maayos, huwag mong palampasin ang kasal. Mula ngayon, kung saan mo gustong pumunta, kung ano ang gusto mong gawin. Wala nang kinalaman sa akin. Hindi ako tumanggi. Mahina akong tumango. Alat Kayvay. Taos puso kong hinihiling na maging maligaya ka. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan habang papalabas. Pero hindi pa rin siya lumingon. Totoo na hinihiling ko na maging masaya siya. Pero hindi ako makakapunta sa kasal. Ngayon lang ako nakatanggap ng balita mula sa aking mga superior. Nakaayos na ang schedule ng peking pagkamatay. Kailangan kong gawin ang misyon. Wala na akong pagkakataon. Sa araw ng kasal, nakatayo ako sa silid-tulugan sa kasal. Nadating sa akin at kay Dat Kivay. Sa pagtingin sa telepono, ang mga mensahe mula sa kanya ay patuloy na dumarating. Tiratho, anong oras na? Bakit hindi ka pa rin dumarating? Bigyan kita ng 20 minuto para magpakita sa akin. Tiranho. Subukan mong sirain ang iyong pangako. Pinatay ko ang telepono. Binaliwala ko ang mga baliw na mensahe. Ang panginginig ay humawak sa tangke ng gasolina at binuhusan ang buong silid. Sa sala ay mayroon ng bangkay na handa. Hihiramin ko ang bangkay para bumalik ang kaluluwa. Mula ngayon, hindi na iraw si Tiranho. Kinuha ko ang lighter at inihagis sa gasolina. Pagkatapos ay hindi na ako lumingon at lumabas. Pagkalipas ng 1 oras, lumitaw ako sa pambansang kampo. Buong galang na ikinabit ng aking mga superior ang numero ng pulisya. Na dating sa aking ama. Sa aking dibdib. Numero 174,768, simulan muli. Tiranho, maligayang pagbalik sa Team 5. Mayroon pang 0 minuto bago ang kasal. Ibaba ni Ted Kivi ang telepono. Marami na siyang tinawagan. Lahat ay walang sumasagot. Hindi niya alam kung ano ang binabalak kong gawin. Iniisip ba niya na hindi sapat ang ari-ari ang ibinigay ko sa kanya? Mahigpit na hinawakan ni Ted Kivi ang kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Pero nakita ni Tidit ang isang bahagyang pag-aalala na nakatago doon. Tidit, hintayin mo ako sandali. Susunduin ko si Tiratho para maging abay mo. Sa totoo lang, nagsalita si Ted Kivay ng walang emosyon. Nakakatawa. Dumating na tayo sa puntong ito, hindi pa rin niya ako kayang bitawan. Mahigpit na hinawakan ni Tidit si Ted Kivay. At pinanatili siya sa tabi niya. Okay lang. Kivay, kung hindi siya darating, hayaan mo na. Hindi mo rin maaaring palampasin ang araw na ito dahil kay Tiratho. Hindi ba? Kinumbinsi niya ang babae. Na matagal nang naghintay para sa pagkakataong ito. Hindi ko pwedeng hayaan na agawin ko ang lahat. Sa huling minuto. Sa mga mata ni Tidit, mayroong isang tingin ng kasamaan. Ang mga mata ni Isit Kivi ay malungkot. Sa huli, hindi na siya nagsalita. Mayroon pang 0 minuto.
Akala niya, kung tatawagan ko siya ulit o magpapadala ng mensahe. At sinasabing hindi ko kaya. Nahilingin sa kanyang huwag pakasalan si Tigide. Iniisip ng babae. Pero lumipas ang oras. Ang inaasahan niya ay hindi pa rin nangyayari. Sa wakas, tumunog ang musika ng kasal. Bigong ibinaba niya ang telepono at ibinato sa ilalim ng entablado. Ang mukha niya ay malamig at seryoso. Tara na, si Tid. Simula ngayon, ikaw na ang tunay kong asawa. Hinawakan niya ang kamay ni si Tid nang siya'y tumalikod. Umiilaw ang screen ng teleponong itinapon sa mesa. Isang text message ang lumitaw. Bahagyang nagbago ang mukha ni si Tid. Umiti, pupunta na ako agad. Kivay, hintayin mo ako, okay? Tumango si Ted Kivi at mag-isang pumasok sa bulwagan. Kinuha ni T. Didik ang telepono ni Ted Kivay. Ang mensahe ay galing sa katiwala. May problema. May nangyari kay GT Ren. Hanggang ngayon, gusto pa rin niyang gamitin ang pamamaraang ito para mabawi si Kivay. Bakit ba ganito ka, Kiretho, hindi ka talaga titigil? Pero hindi siya pwedeng mapunta sa'yo. Binura niya ang mensahe ng katiwala. Agad na tumunog ang kanyang telepono. Galing din sa katiwala. Hello, katiwala. Mahina niyang sagot. Ginoong si. Kasama mo ba si Detiens? May nangyari kay GT Ren. Malapit nang magsimula ang kasal namin ni Kivay. Huwag mo siyang abalahin sa maliit na bagay na ganyan. Pagkasabi noon, direkta niyang pinatay ang tawag. Nasa rurok na ang pagbati ng host. Kailangan na niyang umakyat sa entablado. Nang may kasiyahang ngiti, itinulak niya ang pintuan ng bulwagan. Umakyat sa pulang karpet sa ilalim ng maningning na ilaw. Sa harap ng babaeng labis niyang minahal. Sa loob ng maraming taon. Maayos na naganap ang kasal. Sila'y nagbigay ng mga panata. Nagpalitan ng singsing at humalik sa ilalim ng mga mata ng lahat. Lahat ay nagbigay ng pagbati sa kanila. Pero hindi maalis ang kawalan ng katiyakan sa puso ni Ed Kivay. Sa kabaligtaran, palakas ito ng palakas. Hindi niya sinasadyang gustong hawakan ang telepono. Para tingnan kung sumagot ba ako. Pero nang ipasok ang kamay sa kanyang bulsa, naalala niyang itinapon niya ito sa backstage. Kivay, oras na para mag-toast. Maraming tao ang dumating ngayong araw. May masayang ngiti si Didit sa kanyang mukha. Mukhang masigla at puno ng buhay. Pinupuri ng mga bisita na sila'y tunay na magkasintahan. Pero ang kanyang hitsura, ang kanyang pagkatao, lahat ng bagay tungkol sa kanya, ay hindi gusto ni Ted Kivay. Kahit ang pagtulog kasama niya, ay hindi totoo. Pero labis na ang binigay ni T. Didit sa kanya. Dati siyang iniwan ni ako. Ngayon, hindi na siya pwedeng maging walang utang na loob. Pinigilan ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Paos na sumagot si Ted Kivay ng tea. Sabay niyang nag-toast. Nagsasalita't nagtatawanan ang mga tao, nag-iingayan ang mga baso. Umabot hanggang gabi ang kasalang ito bago natapos. Lasing na si T. Didit, Kivay. Sa wakas, akin ka na rin. Alam mo ba kung gaano katagal kong hinintay ang araw na ito? Palagi kang nakatingin kay Tiretho. Hindi mo ako tinitingnan. Ngayon, sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Kivay, sobrang saya ko. Habang nasa kotse, nagsimula ng hawakan ni si Didit ang kanyang mga kamay. Hilahin ang damit ng babae. Sa pakikinig sa mga salitang ito, may kaunting pagmamahal at kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Kivay. Nag-iisip na naman tungkol sa akin. Pagkakuha niya ng kanyang telepono, hindi ako sumagot ni isang beses. Ganon na lang ako kawalang pakialam, kaya nasasaktan siya. Malinaw na alam ko, na kapag sinabi ko lang sa kanya na manatili, hindi siya magdadalawang isip. Pero sobrang sama ko. Kahit ang pagtayo kasama niya sa kasal, ay ayaw ko. Kung ganon, mula ngayon, hindi na rin siya magpapadala sa akin. Darating na sa bagong honeymoon suite nila ni si Didit. Inalalayan ni Ed Kivi ang lasing na lalaki palabas ng kotse. Nakita niya ang katiwala na nagmamadaling papalapit. Alatian. May problema. Ang mga salitang ito ay parang bomba.
Bago pa magkaroon ng reaksyon si Ted Kivay, naunang magising si Sigidith. Bukas na natin pag-usapan yan, masyado nang pagod si Kivi ngayon. Nagmamadaling pigilan ng lalaking lasing ang mga salita ng katiwala. Sa panahong ito, labis na pinoprotektahan si Sigidith. Kaya nakita ng katiwala ang ekspresyon ni Ed Kivay. At hindi basta nagsalita. Tama, ngayong araw ang kasal namin ni Sigidith. Paano magkakaroon ng problema? Sumang-ayon si Ted Kivay, kaya nakahinga ng maluwag si Sigidith. Alam din ng katiwala ang kanyang lugar at umatras. Pero hindi nagtagal. Dinala ni Ted Kivay si Sigidith sa banyo. Pagkatapos ay bumalik sa sala. Umupo sa sofa na may malamig na ekspresyon. Tinawag ang katiwala. Anong nangyari? Hindi niya tinanong sa harap ni Sigidith. Dahil may kutob siyang may kinalaman ito sa akin. Sa katunayan, naging mahirap para sa katiwala ang ekspresyon. Yumuko siya at mahinang nagsalita. At Tian, tungkol kay Yi Tiran. May nangyari kay Yi Tiran. Nagpakita siya ng ekspresyong nakakadiri. Anong problema ang pwedeng mangyari sa kanya? Iniisip ba niya na kulang ang pera? Simula ngayon, wala na akong kinalaman sa kanya. Namayapa na si Yi Tiran, sagot niya sa isang iglap. Mahigpit na hinawakan ni Ed Kivy ang gilid ng sofa. Sobrang nakakagulat ang balitang ito. Paano siya biglang namatay? Matapang niyang tiningnan ang katiwala. Sa malamig na tono, nagbiro, anong klaseng biro yan? Ayaw mo na bang mabuhay? Natakot ang katiwala at muntik ng lumuhod. Paano niya gagamitin ang malaking bagay na ito para magbiro? Nanginginig na iniulat ng katiwala ang sitwasyon. Tutupo. Kaninang hapon, natuklasan namin na nasusunog ang bahay na binigay niyo kay Itil. Sobrang laki ng apoy. Hindi nakahabol ang mga bumbero. Kinailangan ng ilang oras para tuluyang maapula ang apoy. Pagkapasok namin para tingnan. Sobrang sunog na ni Itil, hindi na makilala. Hindi na maililigtas. Tahimik ang paligid sa ilang sandali. Sa mga mata ni Ed Kivay, lumitaw ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Matapos ang mahabang panahon, nagkaroon siya ng reaksyon at sumigaw. Paano nangyari yun? Sobrang laki ng bagay na yun. Bakit walang nagsabi sa akin? Para saan ba kayo kumakain? Tinawagan ko po kayo. Nagpadala rin ako ng mensahe, pero hindi niyo po sinasagot. Tinawagan ko rin po si Gisi. Sabi niya po abala kayo. Hindi na kailangang ipaalam sa inyo ang maliit na bagay na ganyan. Yumuko ang katiwala, magalang at nanginginig ang dalawang paa. Hindi pwede. Hindi ako nagkaroon ng tawag mula sa kahit sino. Ipinagkatiwala ko ang aking telepono sa tuwing may seremonya ng kasal. Sa sobrang galit, direkta niyang kinuha ang telepono. Gustong tanungin ang katiwala. Pero sa basurahan ay nakita niya ang mga mensahe at tawag na binura ng iba. Galing lahat sa katiwala. Sobrang nagulat siya. Noong mga oras na iyon bago magsimula ang kasal. Si Tidit lang ang may kakayahang gumawa. Biglang namutla ang kanyang mukha at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dalhin niyo ako kay Tiranho. Nanginginig niyang sinabi. Tian, patay na si Gi Tiran. Hindi pa tapos magsalita ang katiwala at pumula na ang mga mata ni Ed Kivay. Dalhin niyo ako kay Tiranho. Sumigaw na naman siya. Hindi pumayag ang mukha ng katiwala. Kinailangan niyang tumango, inihanda ng driver ang kotse, dumating sa silid-tulugan ng kasal. Nadating sa kanya at sa akin. Nang bumaba si Ted Kivay, halos hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ang mga alaala namin ay naging mga guho. Wala nang natira. Malabo siyang naglakad sa lupa. Nasunog ng malakas na apoy. Masyadong matindi ang usok. Sapat na para patunayan kung gaano kasama ang apoy. At ako, nasaan na ako? Pumunta siya sa pinakadulong posisyon. Sa isang maliit na bakanting lupa na nalinis. Nakita niya ang katawan na sunog na sunog. Ang kanyang hininga ay parang